Pansinin nyo tong ganitong move ng mga merong poor mindset or ng mga mahihirap. Pag pinagbabawalan sila na gawin yung mga squatter things doon sa isang lugar na maganda, nagpapa-victim sila. They are calling the place anti-poor kahit na ang pinapatupad lang naman nila is disiplina, kaayusan. Tapos iba-brand nila na anti-poor kasi nga ayaw daw nila sa mahihirap kasi pinapaalis yung mga geng-geng na nakahubad na nanggugulo nagtatakbuhan doon sa BGC. Alam mo yun, actually, nagtataka din ako, ba't ko in-explain to? Ba't ko ginagawa na? Kasi, at some point effective, dumadami yung mga nagiging entitled na tao sa isang magandang buhay nang hindi nila ginagawa yung kapalit para makuha nila yung magandang buhay. Kasi nga, may mga ganitong klaseng grupo, tao, individual, na tinotolerate yung poor mindset or yung squatter na ugali. At tinatry nilang itago sa pagiging anti-poor kuno. Diba? Pag tinuruan ka ng disiplina, anti-poor ka. Pag tinuruan ka ng tamang pagkoconduct ng business mo, hindi sa bangketa, anti-poor ka. Pag dinidisiplina ka sa daan, anti-poor ka. So, ano ba ang poor? Tignan nyo yung common denominator nila. So, ang poor is kawalan ng disiplina sa sarili, kawalan ng pag-iisip na gumawa ng tama sa mali, kawalan ng pag-intindi sa ibang kapwa. Kasi yun yung common denominator ng mga pinagtatanggol yung mahihirap. Mga walang disiplina. Mga ayaw sumunod sa tama, ayaw sumunod sa batas. Sasabihin nila, bakit yung mga bilyonaryo? Hindi. That's going to be a different topic. Huwag nyo naman tangahin yung mga sarili nyo. 'Di ba? Pag hinuli ba yung mga bilyonaryo na nagnakaw, dapat hindi na rin kayo hulihin or dapat doon lang kayo huhulihin? Hindi naman ganun yung batas. Ay, nako. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.